na yung produkto hindi naman nakaka-effect, di ba? Eh hindi ka nga gumagamit, paano yung effect sa'yo? Kasi sinasabi mo yung liver ko, bakit tinanggap mo yung endorsement? Di ba? At ang pangit ba nang ipinagkakalat mo, alam ni Queen Hera yan. Kaya galit. Grabe. Okay. Grabe. Sinishare ko na pangit yung product na ini-endorse ko. Isipin nga, kung ako, yung endorser ng product, ibagkakalat ko ba na pangit yung product? Galit din sa si Queen. Tama ba yun? At kung sasabihin mong sinungaling ako, si Queen Hera yung magpapatunay na totoo lahat ng sinasabi ko, bakla. Amen. Nag-end yung contract ko kay Ma'am Hera kasi okay lahat ng mga ginawa ko. Nag-end yung contract namin kasi natapos ko lahat ng deliverables. Meron tayong isang brand. Okay, trabaho na naman to. Meron tayong pinirmahan. Okay, isang taon tayo. Anong ginawa mo? Diba? Winarningan ka na namin nung una kasi yung CEO pinag-usap kami. Ay, mga be, ganto ganyan si Puker at sabihan nyo kasi hindi nagtatrabaho ng tama, nasasaway na ako ng asawa ko. Kasi nga, hindi naman kumikita kay bakla. So, bakla, nagko-complain yung sabi yung CEO, si Madam na ganto ganyan, sinabihan ka namin. Okay, Nay, sige, Nay, ganto, Nay. Opo, Nay. Bata pa ako, Nay. Leche! Di ba? Tinanggalan ka na kasi nga, hindi naman talaga ilang beses ka nang sinabihan pero wala kang pakialam. Nagtatrabaho, kakain ka. Nagtatrabaho, tayo ka ng tayo. Nagtatrabaho, may lalaki ka sa labas, sa baba. Grabe. Di ba? Bakla ang trabaho. Yung landi, sa labas yan. Hindi yan, Diyos ko ka. Okay. Nung nag-live kami, kay Ma'am, okay, hindi ko nasabihin yung Nung nagla-live kami noon, ginagawa ko yung best ko, ginagawa ko yung lahat ng kaya kong gawin. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako magaling sa selling pa nung time na yon. Nung nagsimula pa lang ako, hindi ako magaling kung paano magbenta, hindi ako magaling sa lahat. At inaamin ko na hindi ako magaling kasi nga, tinatry ko naman yung best ko para maibigay kung ano yung gusto ng brand. Pero hindi ko kasi 40 yon, hindi inaaral ko pa yung sarili ko. So paano ko siya, hindi ko siya ma-execute ng tama, pero as time pass by naman, nagagawa ko naman siya, naiayos ko naman kung ano yung gusto ng brand. At binigay ko naman, hindi lang talaga siguro ako fit doon sa work na yon, which is mali ko nga na tinanggap ko. Pero ginagawa ko yung best ko para maibigay sa brand yung gusto nila kasi yun naman talaga yung dapat. Pinagbabayad ka kasi tinanggalan ka ng kontrata, di ba? Nag-breach of contract. Nag-breach of contract. Sinabi, ito yung mismo nangyari. Yung nag-breach yung contract, in-stop yung contract hanggang dito na lang. Tapusin mo lang yung remaining ng mga video na ipopost mo. Then okay na. Yun lang naman yung sinabi, pero in-exage niya. Namin. Madam, wala na po kasing pera si Pukirat. Okay lang po ba na tapusin niya na lang yung video? Huwag yun na siyang pagbayarin. Kasi po, ang laki ng babayarin niya, kalahati, Okay lang po ba? O sige, mag-post na lang siya. Yun, pinost ko yun. Magbayad, kung gano'n naman talaga. Okay po, sige po. Thank you, madam. O, di ba na? Alam mo yan. Medyo kita tawag na. Pag magla-live, di ba? Pag magla-live, magkasama tayo minsan. Pero hindi ko alam na may iba kang trabaho na ino-oohan to the point na hindi ka na nakakapunta kasi siyempre, hindi ko naman alam na, magkasama pala tayo, tapos may iba ka pang tinanggap na trabaho. Eto pa, nagla-live na tayo nun ha. Sinabi mo na may kasama ka. Nay, may kasama ako nasa baba. Sino kasama mo? Nay? Di ba? Bakla feeling. Okay. Yung sinabi niya na kasama ko sa baba is, totoo naman na nakaka-emehan ko yon. Nakilala ko siya sa online din, dito din sa TikTok, na parang naging fan ko din siya. Nakilala ko siya. Ito hindi naman dapat to i-bring up, pero ito yung mismo sinabi niya, yung recent issue nila ni Ernalyn. Yung issue nila, naiinis siya kay Ernalyn kasi tinidor siya ni Ernalyn kasi hinarot ni Ernalyn yung jowa niya. Hindi jowa, yung jowa-jowaan. Which ito yung totoo. Ginawa niya din sa akin yon last year. Sa mismong sinasabi niyang lalaki ko na yung nakasama ko. Alam yung ginawa, nag-bar kami.
pag bar namin, party nalasing ako, umuwi ako, sumusuka na ako kasi hindi ko na talaga kaya, umuwi ako sa hotel. Sa condo ko, yung ginawa niya, dinala niya yung lalaki sa condo ni Perlas at kinaumagahan, doon sila. Dalawa. Pero, di ba, hipokrita, ayaw niya daw ng ganon, ng nilalandi yung ano niya. Pero ginawa niya sa akin yun. Hindi ako nagsalita. Wala akong sinabi. Pero hindi na dapat yun ano yun. Pero, grabe. Di ba? Ayaw niya daw ng ganon. Pero ginawa niya sa akin last year. Diba? Tapos ako pa yung gagawing mali. Ako pa yung mali na parang ganito. Ayaw palang ginagawa sa sarili. Ayaw palang ginagawa sa iyo. Ba't ginawa mo sa akin dati? Hindi ka nakarinig ng salita. Hindi ko siya... Wala siya narinig. Wala. Kasi wala akong... Doon ako nakakita rin sa kanya eh. Wala akong power. Diba? Eh, malandi ako. Malandi ka din naman. Di ba malandi na tayong lahat? Sobra na. Diyos ko po. Di bawal umakyat. Kasi nga ano lang eh, limited. Ayan na, bawal umakyat. Tao eh. Alam mo din yun. Pero ipinilit mo. Sabi mo, totoo ba na hindi na pwedeng umakyat? Oo, totoo, pauwiin mo na. Kasi nga hindi naman pwede talaga. Pakinggan nyo. Kahit ipilit natin, hindi pwede. Di ba, alam mo yun? Okay. Pero, sinabi mo, pinauwi mo na, pinag-antay mo ng 3 oras sa baba. Tapos, may live pala kayo sa ibang brand. Okay. Nung sinabi kong pinag-antay ko yung lalaki ko sa baba, hindi ako nagsabi na mag-antay ka dyan. Sinabi sa akin ng lalaki na dito lang ako mag-aantay kasi sasamahan pa kita sa iba sa live, sa next live mo kasi alam niyang mapapagod ako sa live namin the next time. Yung live namin na yon is kay Ma'am Hera. Yung live namin kay Ma'am Hera, nagsabi naman sa akin si Ma'am Hera na kung humabol ka na lang sa live natin kung kaya mo pa kasi sayang din. So ako, kailangan ko mag-multitask kasi kailangan namin ng pera din naman kasi sila mama kailangan namin ng pera sa bahay, kailangan ko mag-earn. So lahat ng mga pagkakitaan, lahat ng mga extra, which is hindi extra si Ma'am Hera, may contract ako doon. Pero nagsabi mismo si Ma'am Hera at yung assistant na kung may time ka or pwede mo pang humabol ka na lang kasi ano namin yun mga 8 live or 7, mga ganun-ganung eksena. So humabol ako, nakahabol naman ako, nakaisang oras pa ako na live doon sa kay Ma'am Hera. Tapos tinuloy-tuloy ko na lang din, tapos hinahabol ko na lang yung oras para yung continuation na lang. Ganun yung nangyayari. Okay? At saka anong masama doon kung kaya mo namang mag-multitask sa mga bagay-bagay, kung trabaho naman, kung kaya pa na energy mo, ituloy mo kasi pera yun eh, tsaka kikita ka dun eh, di ba? Sayang yung blessing. In time, yung live mo, pero hindi ka na umabot kasi nga, nandun ka sa akin, mali. Ka sa isang umabot ako nun. Okay, bumaba ka nandun yung lalaki, pumunta kayo sa isa pang trabaho mo, which is 15 minutes na lang yung live nila, end na. Ganun ka-unprofessional. 15 minutes kang papasok, samantalang yung mga kasama mo, 3 oras nang nagla-live. Ang rason mo, galing kasi ako sa isang trabaho ko eh. Di ba, bakit tinanggap mo yung trabaho na yun kung meron ka pa palang trabaho na hindi mo naman magagampanan ng maayos? Mag-isip ka bakla. Pati maliliit to problema, sasabihin ko na rin kasi ganun na rin naman eh, di ba? Na parang yung mga maliit na problema na hindi na dapat binibring up, which is yung starting point ng problema na to is yung na-call out niya ako sa politics, which is yung content ko, which is mali yung context ko doon at nag-apologize ako. Doon lang nagsimula yun, binibring up nila lahat ng mga mali ko, lahat ng doon, yung issue ko dito, yung issue ko doon, yung mga past issue ko, bibring up nila lahat yun para ako yung maging masama. Ako yung maging masama sa mga mata ng tao at sila yung okay. Ganun yung gusto nila. Nag-repost ako. Nakikita niya nag-repost ako, nakikita niya and all. Nag-chat sa akin sa Sasabol. Ito, hindi ko ipapakita yung chat namin pero ano lang, kasi may privacy naman. Ito. Wait lang, nanginginig ako. Ito. Yung issue namin before pa lang, yung iniinsulto nila ako sa vlog nila. Pero ito, wait lang. Ito. Nung nag-vlog sila na kay Salasalge, kinall out, wait lang. Sana ba yun? Ito lang pala. Sabi ko, ikaw ang gawin mo, manahimik ka na lang, continue mo na lang,
lahat ng ginagawa mo, para di mo na lang sila isipin, magpaka-busy ka. Tapos sabi ko kasi sa wall na appreciate kita, sabi ko sa kanya. Sinasabi nila dito, kahit minsan sinasabi nila dito, ganito ka na, ganyan ka na. Oo, may pagkaugali ka din kasi talaga na, tapos nag-joke kami. Sis, laban tayo. Kaya naintindihan kita. Kasi hindi naman lahat perfect, maging grateful na lang. Cut off mo na lang if ever. So ako, tigilan na lang daw yung mga issue na mga nangyayari. Kasi sabi niya, balik na lang tayo sa pagiging patawa, balik tayo sa mga masayang araw lang, masasaya lang. Sabi ko, okay, nag-stop ako gumawa ng content, nagpaka-busy ako, hindi ko sila minind, wala ako, never even post, never kong ininsulto si Stella Salge, never kong ininsulto si QD, never kong sinabi, basta kahit sinasabi nila ako, pangit, maligo daw ako, mabaho daw, mukhang aso daw, lahat yon nakikita ko sa share post nila. Pero ako, never nyo ako nakita na ininsulto ko sila. Never nakitang binadishing ko sa QD. Never nyo nakitang ininsulto ko yung mga face nila kahit hindi naman grabe yung mga... Never. Kasi ayoko yun. Hindi ako ganun. Bihin ko lahat para maintindihan nyo din kasi nga hindi naman kayo nakakaintindi yung iba. Hindi talaga nakakaintindi. Inuuna yung awa. Katulad ng pagboto nyo kay BBM, di ba? Awa lang naman yun eh. Techi kayo. Okay, eto na. Naalala mo ng Ilocos. Maliit na problema to, pero paulit-ulit mo kasing ginagawa. Kaya nagiging malaki, kaya nagiging patong-patong, kaya nakakabuisit ka talaga minsan. Hindi nga minsan lagi eh. Pag sila yung inaantay, pag ako yung nag-a-adjust sa kanila, okay lang, walang naririnig kasi wala akong karapatang magreklamo kasi nakikisama lang ako. So, pag ako yung nakikita nilang nagkamali or ako yung may mali or ako yung late, award agad. Ganon. Iniwan ka namin, di ba? Sumunod ka lang kasi nga, bakla ang tagal mong kumilos. Lagi kang ganyan, magbe-makeup ka pa. May nagbago ba? Wala. Sana sa ugali meron. Tinanggap mo yung trabaho sa Brilliant. Eh di, winelcome ka naman. Diba? Ang bait sa'yo. Ang dami nating pagkain, ang dami nating lahat. Diba? Ganito ginagawa mo eh. Ganun na naman. Parang hindi ka talaga nagtatrabaho, sinasabi ng mga iba. Magsalita ka naman po. That time nababash ka, diba? Pero, grabe yung ano ko sa'yo. I'm grateful. Yung explanation ko para lang maipagtanggol ka. Dahil sinasabi mo nga na, hindi kita ipinagtanggol. Eh di wow. O diba? Grabe yung pagtanggol ko sa'yo, Puki. Hindi ko sinabi yun, hindi mo ko pinagtanggol. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, hindi mo mabilang sa taliri mo. Diba? Naka-live na tayo. Bigla kang iihi ng isang oras. Alam mo yan. Alam din yan ng mga staff. O diba? Sasabihin ko sa mga staff, hindi sige, dagdagan nyo na lang yung oras niya kasi nakakahiya talaga eh. Kasi iihi nga naman siya, isang oras, na parang tatabay lang siya doon para hindi makapag-live. Iihi ka isang oras? Sobrang exage na. Sobrang ino-OA yung how to deliver yung mga salita. Alam mo yun, yung parang sana nakigets nyo, yung parang ay ganito ganyan, yung ini-exage, hindi yung hindi yung kung ano talaga yung nangyari. Isang oras ka iihi. Ano ka, may UTI? Sobrang grabe. Tama ba yun? Di ba mali? Pero naman para doon sa mga nagsasabi na buti na lang umalis si Pukirat. Okay, umalis ako kasi mas gusto ko yung peace over drama. Walang-wala ka na. Pero nga, may kumuha sa atin bigla na malaking brand. Sinabi namin sa'yo na, okay, trabaho to. Malaking pera to. Paano? Uuwi ka. Sabi niya, hindi muna ako uuwi. Sige na, muna ako, rent muna or dito muna ako bago matapos yung trabaho. Okay, sige, piniyagan ka namin, naghanap tayo ng rerentahan, naghanap tayo ng bahay, na pinirivisyo mo din. Okay, ito na nga yun sa malaking brand, di ba? Umuwi ka, hindi natapos, kasi ang kulit mo. Sinabihan ka na, kaya nga tayo naghanap ng bahay para magstay ka, pero umuwi ka pa din. Tapos hindi ka na bumalik, di ba? Tapos, ito na yung mga iniwan mong kawalang hiyaan. Before ako umuwi, nag-film kami. Ito ha, okay, sa sinasabi niyang brand na yon, which is, hindi ko nasasabihin yung name. Nag-live kami, gumawa kami ng mga videos, which is naging successful naman. May isang video na hindi, may isa pang video na gustong pagawa ng brand.
yung video na yon, pwede naman kami magkakahiwalay-hiwalay. Hindi naman siya group na video, individual video siya. So ako, pwede ko naman siyang i-film dito sa bahay kasi okay naman dito, okay naman yung lighting, okay naman lahat. So, yon, mas pinili ko na lang na umuwi kasi nung time na yon, fiesta dito sa amin at si Papa, may sakit siya. So, kahit 3 days lang ako dito, ay 2 days lang ata yun nung umuwi ako dito. Tapos, bumalik ulit ako. Ay, hindi pa pala namin nagawa. Hindi pa namin nagawa yung video. Umuwi muna ako dito. Tapos bumalik ako. Tapos nag-film kami. Pagka-film namin, natapos namin yung video. Yun nga, may isang video pa na individual naman siyang gagawin. So ako, napag-decide-decidean kong na since mag-Christmas na din, uwi na lang ako sa amin. Kasi gusto ko makasama sila mama ng Pasko at New Year. Gustong-gusto ko makasama sila. Kasi kompleto kami nun kasi yung kuya ko umuwi din. So yun yung ginawa ko. Tapos, ayaw nila, gusto nila doon ako mag-film. Gusto nila doon ako sa kanila mag-film kasi mas okay daw doon. Sabi ko, kaya ko naman siyang gawin dito eh. Kaya ko naman siyang gawin sa bahay eh. Okay naman eh. Ba't doon pa? Ay gusto ko nga makasama yung family ko. Sasabihin ko na sa iyo lahat. Okay? Sasabihin ko na sa inyo lahat. Yung bahay na inupahan niya dito, 6 months. Okay? Kasi yung trabaho na tinanggap namin, 2 months eh. So, pinayagan naman namin siya na umuwi. Sige, bubalik ka na lang. Kasi nga, kailangan natin tapusin to. Kasi Christmas and New Year yun eh. O, game. Uwi ka, tapos balik ka din. Pero hindi ka na nga bumalik. Diba? Tapos iniwan mo yung bahay na sobrang dumi. Nandun pa lahat ng gamit mo na ang gusto mo mangyari, kami yung mag-book papunta sa dyan, sa'yo. Alam mo yung mga iniwan mo. Diba? Yung rice cooker na punong-puno ng kanin na sobrang panis, yung mga sa ref na napanis, yung mga ugaset, yung higaan na madudumi, yung CR, lahat. Sobrang linis ng kondong iniwan namin. Kaya sa'yo yung may-ari. At kaya ka tinanggap doon kasi kilala ka niya eh. Diba? Nababaitan siya sa'yo. Kasi nga, doon sa mga pinapakita mo nga naman. Pero nga nung nakilala ka niya, o diba? Galit na galit. Sa amin galit na galit. Hindi ka pa nga bayad sa akin hanggang ngayon eh. Okay, go. Hindi ka pa rin bayad kay JM. O diba? Kasi nga, wala ka ng pakialam dun sa trabaho eh. At saka nung umuwi ka ng antique. Yung sinasabi niyang, yung sinasabi na iniwan ko yung kondo na madumi, na madaming kalat, yung mga naiwan ko lang dun gamit ko lang na fix na, naayos na, yung mga sapatos ko sa cabinet, okay yun lahat, yung mga maleta ko, na set aside ko yun. At before kami umalis ng bahay ni Ate Angeline, yung Pasko na assistant, okay yung bahay namin, which is siguro lang yung naiwan lang siguro namin, yung rice lang na hindi talaga siguro siya nahugasan na naiwan namin. Pero bumalik kami doon, inayos namin yung lahat para maging okay. Tapos nung nag-decide na ako, kasi na umuwi dito sa amin, kasi may inaasikaso ako about sa lupa ako na binili ko, inayos ko yon. Tapos sabi ko, hindi ko na siguro kaya na na mag-extend ba dyan ng 3 months. Nabayaran ko yung first month, second month, third month kasi nag-advance kami. Yung nangyari doon, sabi ko, hindi ko na lang siguro i-consume yung 3 months, okay na din siguro. Yung the remaining na 1 buwan na titira doon, sila yung tumira. Tumira sila doon. Si Mama JM, yung manager ko before, sila yung tumira doon. Tapos ba't sa akin isisisi na madumi yung condo? Iniwan ko yun ng okay. Yung mga gamit ko naman, sinabi ko lang kay Mama JM na, okay, paano na lang ako ng gamit ko, ipalalambo mo na lang, dalhin mo na lang sa akin kasi andito ako sa Manila para madali ako sa Antique. Yung mga gamit ko nga kulang-kulang eh. Nawawala yung mga sapatos ko, nawawala yung mga damit ko, pero okay lang, wala naman silang narinig. Okay sa akin. Diba? Hindi ko naman binibigdil yung mga ganong bagay. Never ka na namin ginulo, never ka na namin pinakailamanan. Okay, hinatid pa namin, pinagrab pa namin yung yung gamit mo. Kasi nga, di ba, nakisuyo ako. Pero ako nagbayad na. Yung maraming sinasabi na hindi naman natotoo na puro ka-plastikan. Yun yung totoo ha. Sumbat na sumbat. Galit na ako kung galit, plastic kung plastic. Pero yun yung totoo, yung mga ginawa mong kawalang hiyay. Ito pa, binigyan tayo ni Ibana ng tag 100,000. Wala na siyang pera eh. Yun yung pinaka-pera niya na alam niya na magbibigay kasi nga, gano'n naman si Ate Ivana, di ba? Ito. Pagkatapos ng vlog, nagbibigay talaga kasi mabait, genuine, totoo naman yun. Yung ginawa ko sa pera okay, padala mo yan sa magulang mo nak ha? Oo, Nay. Tatanungin kasi Mama. Go. Ang ending, chinat mo yung mama ni Gio, si Tita. Nay, pupunta ako kay Gio. Nilalagnat ka, bakla. Asa ka din kasi, bakla. Alam mo naman may girlfriend si Gio. Tama na din. Okay, balik tayo sa story.
ito, yung nangyari. Okay, lahat. Magaling ka na ba? Pumunta kami doon, pinuntahan ka namin, di ba? Magaling ka na ba? Okay ka na ba? Dahil ang layo ng Montalban to QC, para lang gantuin yung leeg mo kung talagang totoong may lagdat ka. Kasi nga, sobrang sinungaling mo. Okay, totoo naman, ano ka, may lagdat ka. Okay, may lagdat yung naka-naka. Okay, o ano nang plano mo? Magpahinga ka muna. Hindi na pupunta ako bukas kila Gio. Chinat na ako ni Tita, sagot lahat. Ang ending, chinat mo pala si Tita. Tita, chat mo po ako. Kunyari, ikaw na sagot sa ticket ko. Kunyari, sagot mo na lahat. Eme ka, diba? Ano ba yung test mo na? Kalo blocks, ang kapalit, tas ang tigas. Alam mo kung saan namin nalaman. Siyempre, alam mo na kay Angeline, sa best friend mo, na lahat ng karantaduhan na ginagawa mo, isinasabi sa amin. Kasi nga, pinagbibintang mo na rin siya ng magulang mo Ito yung nangyari. Yung nangyari doon is, pupunta ako saan talaga, sa Jansan. Nung pumunta ako doon, sinabi ko na, Tita, para wala nang masyadong gulo. Kasi mainit nga talaga ako doon sa kanila. Lahat ng gawin kong desisyon, lahat ng gawin kong mga bagay na ayaw nila, na ayaw kong gawin nila, hindi ko kailangan sabihin sa kanila kasi magagalit sila. Sabi ko, Tita, bisita ako dyan sa inyo. Punta ako dyan, kasi gusto ko din bisita. Nung pumunta ako, sabi ko, Tita, ikaw na lang, sabihin ko na ikaw na lang yung umano ng plane ticket ko para hindi sila magalit kasi for sure magagalit sila kasi lahat ng mga desisyon ko, papagalitan nila ako. Okay. Ito yung nangyari. Si Angeline, ini-invade yung personal privacy ko, ino-open yung phone ko, sina-check lahat ng mga message ko, kasi nalaman niyo yung password kasi nakita niya, inopen niya lahat ng mga conversation ko, lahat ng mga personal life ko, inopen nila lahat. Tapos pinag-uusapan nila akong lahat. Imagine, personal privacy ko yun phone ko, inopen nila para makita nila lahat. Ganon sila. Ganon. Para kung ano yung mga bagay na nagiging happy ako, parang ayaw nila yun. Gusto nila, doon lang ako mag-focus. Diba? Na siguro kinukonsinti ka ni Angeline. Siguro, kaya puro ka bar. Kasi kinukonsinti ka ni Angeline. Kaya ka siguro walang mapadala dito. Kasi kinukonsinti ka ni Angeline. Umiiyak sa amin yung best friend mo. Dahil bakit naman ganito yung magulang ni Pukirat na parang hindi mo kaya sabihin sa mama mo, sa magulang mo na hindi ganyan si Angeline. Kasi nga natatakot ka din na malaman nila lahat ng pinagagawa mo dito sa Maynila. Alam nila, mama. Ang ending, from Davao, umuwi ka na naman ng Maynila. Okay, nandito ka na naman. O, di ba? Tapos walang-wala ka na naman. Nasaan yung 100,000? Ibinili mo ng sapatos, ibinili mo ng t-shirt, pasalubong, pabasag. Ano yung mali? Kung bibili ako ng mga bagay na gusto ko, na pera ko naman yun. Pero first thing and for lahat, before ako bumili ng ganon, alam ni mama yung pera na pinadala ko, na natanggap ko kay Ivana, binabayad namin sa lupa yun. Alam ni mama yon before ako pumunta ako kung saan secure yon. Yung half half ng pera pinadala ko, yung remaining sa akin. Grabe. Ma, 'di ba ma? Yung half ng pera, yung half na yan pinadala ko kay mama kasi gusto ko ito is ano mo to, yung pera na to para sa ganto. Yung ito yung pera ko na to, akin muna to. 'Di ba ang kaiba na kwarta, magibadara ko nga to ang half na to just para sa lupa. 70k to no or 50k? 70k. Gimbayad to 'di ba sa lupa? 70 or 80 yata. 80k. Gimbayad sa lupa. Tang December. Hay. Gihamal na lang ingas ko no sa Davao, ginastos ko sa Davao. Ano pa kailan niya? Okay na murang gani. Sige rin. Ano pa kailan niya? Sige rin murang gani kinambal. Hay. Wala siya pa kailan doon. Bayaran din hindi mag-away. Mamong high blood. Okay. Yun. Ang yaman nila ka. Diba? Ang ending, pag uwi mo dito, may 20,000 ka ba dyan? Ito na naman siya. Diba? Sobrang ano mo talaga, sobrang grabe ka. Pagpunta mo dito, yung nakanaka ko, yung alaga ko dito, sinikita. Sinabihan mo, magkano ka ba? Ano mo? Nagsumbong, diba? Kasi nga yung sabi mo, hindi naman pa-joke yung sabi mo eh. Hindi sana kung komedante ka talaga, hindi eh.
Tsaka, di ba, galit ka sa korap? O, wag mong gamitin lahat ng Di ba, idol mo kami? Wag mong gamitin yung mga words, yung mga actions namin, ha? Huwag kang magnanakaw ng content. Bakla. Tandaan mo, idol mo lang ako. Kasi, yung nakanaka ko dito, siya yung nag-aasikaso ng lahat dito, eh. Sinabihan mo na, inutusan mo, di ba? Inutusan mo, tapos hindi ka sinunod ng isang beses kasi nga, puro ka utos. Tapos sinabihan mo ng, magkano ka ba? Bakla, leche ka, ha? Leche ka. Grabe. Ito pa, nasaan yung bracelet mo na binigay ni Queen Hera? Nasa sanlaan, di ba? Ungrateful ka kasi. Ikaw ang tunay na ungrateful. Diyos ko po yung mga ganung bagay, di ba? Maliliit na bagay yon. Huwag yung sabihin na, ay naman ito, pwede naman tubusin. Ayun nga bakit tinubo? Bakit sinanla? Bigay yun ang unang-unang nagtiwala sa kanya. Na ngayon, nakaw, bakla. Alam ni Queen Hera to. Nag-chat sa akin. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng pangunahan yung si Madam kung gusto niyo magsalita sa lahat ng mga pinagagawa mo. Kaya hindi ako nagsalita na, sige go Madam, push para may kakampi ako. Kasi yun yung sinasabi niyo, naghahanap ako ng kakampi. Wala akong kakampi dito at hindi ko alam, hindi ko kilala yung ibang nagsasalita. Tsaka hindi para kampihan ako. Di ba? Kasi kaya ko yung sarili ko. So, di ba? 500,000. Lahat ng mga lahat. Sa maliit na bagay, as sa malaki, lahat, you bring up nila yon. Naghahanap ako ng kakampi. Wala akong kakampi ng sarili ng morning. Nangungutang ka, tulog ako. Malamang, hindi naman ako magigising talaga nun. Kasi nga, lakas ng ulan, hindi ko naman alam na pupunta ka dito. Nangungutang ka. Tapos nalaman namin nung gabi, ang mga kasama mo is mga otoko. Nang wala ka na nga, puro ka pa rin otoko. Di ba? Tapos, ang paagas mo, bibigyan mo ng 10 vape, hindi ka pa makapag-withdraw, kaya ako wala may ibigay kasi yung black card mo, hindi ka makapag-withdraw. Grabe. Black card! Black eye, bet? Ano yung sinasabi nyo na pinagtutulungan namin na tinaantay lang namin yung pagkakamali? Hoy, bakla, ilang beses nang nagkamali yan si bakla, pinagtanggol ko nga, di ba? Hindi lang dyan sa sa eme-eme niya, hindi lang doon. Tsaka ano sinasabi nyo na hindi mo ipinagtanggol? Grabe. Lahat ng yon, kailangan mo i-bring. Nakita ka sa reaction ko, di ba? Ano ba gusto niyong pagtanggol ko? Putang ina niyo, Stella. Huwag yung ginagawa si Poker at sobrang bait niyan. Ay, magkakapatayin tayo dito, bes. Ganong tanggol. Yung mga sinasabi niya mga lalaki, sinasabi niya mga paangas-angas ko ng mga eksena. Mga baklaan, alam mo yung mga, eksena, ganto ganyan. Alam mo yon yung mga pasabugan, paeksenahan. Tapos alam, yung mga lalaki naman niya yun, siya naman nag-invite nun. In-entertain lang namin, in-eksena-eksenahan lang namin. Tapos sasabihin niya, ako daw yung nag-eksena, ako daw yung masama, ako daw yung ganto. Ay, nako. Hindi ko alam kung ano yung pinaka-purpose niya, but ginaganto niya ako. Hindi ko alam kung ano yung purpose niya, but niya bring up lahat ng to. Hindi ko alam kung ano yung purpose niya. Pero alam ko never ako naging masama sa kanya. Alam ko yan. Never ko siyang siniraan. Never ko siyang... Eto. Sa harap ko nga sila hindi ko yung pinagkalat. Na mas worse yun. Sa harap ko mismo Diyan sila. Tipon-tipon sila. Alam niyo na yun. Sinabi ko yun. Naggaganon sila. Pati si Angeline. Naggaganon sila. May narinig? Wala. Nakikita ko sila. Lahat. Si Erna, si QD, si Angeline. Yung bagay na sinasabi nila sa akin mga ganon, mga allegation nila, kulang pa yun sa mga nila. Yung ginawa nila sa harap-harapan ko mismo Alam niyo na yun, alam niyo na yun kung ano yung minimin ko. Baka kasi pag sinabi ko dito, di ba? Yung, alam niyo na yun. Hindi ko yun sinabi. Hindi ko bring up na mas sobrang illegal nun. Hindi ko bring up. Lahat ng pagkakamali ko, lahat ng mga maliliit na bagay na mga hindi naman masyadong hindi importante sa buhay nila, binibring up nila yun para masira ako. Yun lang. Yun ang gusto kong sabihin. Kasi alam ko sa sarili ko, pinaka-main goal ko na pumunta ko ng Manila para matulungan yung family ko.
para matulungan sila mama. Kasi sa sobrang hirap ng buhay namin, kahit sobrang hirap, hindi ako nagganon, hindi ako pumunta sa mga kung ano-ano. In-enjoy ko lang. Pero kasi nga, bata nga ako, noong mga times na baguhan ako sa mga pagla-live, may mali ako, ina-admit ko yun, eto na, mali ako. Tumatanggap ako ng mga brands na minsan hindi ko kaya. Kasi kailangan namin ng pera eh. Kailangan namin ng kabuhayan, sila mama. Gusto ko lang naman kasi matulungan sila mama. Nampako kami sa kahirapan. Tapos, ba't ganito yung nangyayari? Hindi naman kasi kailangan i-bring up lahat ng mga, yung mga, alam ko may mga bagay minsan na hindi talaga gusto sa akin. May mga bagay din ako na hindi ko gusto na ginagawa nila. Pero hindi naman sila nakarinig ng masasama sa akin eh. Wala akong reklamo. Wala silang narinig talaga, as in wala, pambubuli, wala yun wala, never ko, kasi yung tinuro sa akin ni mama na wag kang mga apak ng tao. Pero sige lang, hindi ko na kailangang i-clear yung name ko sa lahat ng tao. Wala, hindi sa walang pake, may pake naman ako syempre, at dito ako nabubuhay, dito ako binubuhay yung family ko, dito ako nagkakaroon ng income. Pero reason ba yon para, yun lang naman yung goal ko makatulong kay mama. Matulungan sila, maging okay yung buhay namin. Lahat, nakikita ko yun. Ano naman kung nagbabar ako, umiinom ako, ano naman, pera ko yun pinagtrabahuan ko yun gusto ko lang mag-enjoy. Siya before ako magbar, nagpapaalam ako kala mama at kala papa. Sabi ko, magbabar ako. Gantong oras ako uwi, kasama ko si ganto, kasama ko si ganyan, magkakasama kami. Okay. Kasi alam nila aware sila sa ginagawa ko. Diba? Hindi ko sinabi yon. Kasi iyo ko nga manitan ng tao. Alam niyo yung ginagawa kasi niya, kailangan niya pang i-bring up lahat ng mga past ko, ng mga kasalanan ko. Bakit kung ako masamang friend, i-bring up ko lahat ng mga flaws niya, lahat ng mga ginagawa din nila, mga kababuyan, mga katarantaduhan, mga kabulanghian ginagawa nila. Kung ako masamang kaibigan, pero pinili kong hindi gawin kasi may pinagsamahan kami, first place, may pinagsamahan kami, okay yung connection namin, na-build up kami, masaya kami. At yun yung chini-cherish ko, yun yung nagsistick sa akin, yun yung nag-instill pa rin sa akin na hindi ko pwedeng siraan sila. Kasi kaibigan ko pa din yan sila. Mahal ko yan. Pero wala ako na yung sinisira. Ako yung masama. Anong gagawin ko? Tatahimik? Sana nagigets nyo yung point ko. Pakita nyo sa akin yung screenshot or yung post na mga post ko na ininsulto ko sila. Kasi never ko silang ginanon Sa live kami, pag nag-live kami, pag kasama yung Team Berdagulan, yung mga joke namin, yung mga patawa namin, alam namin na pag-uusapan namin yung joke yun. Pero yung personal attack na hindi na siya connected sa mga issue ngayon na pinapalatang nila sa akin, hindi na connected, yun yung mali. Personal attack na siya, hindi na siya para i-correct ako, hindi na siya para i-educate ako. Ano na siya, personal attack na siya. At yun yung masakit sa akin. Yun lang gusto kong sabihin. Wala na. Alam ko may mga mali ako sa mga past ko, sa mga sinasabi niya. Lahat, alam kong mali yun. At pasensya kung nagawa ko yun. Kasi hindi pa, yung utak ko, hindi pa masyadong stable kasi namumblema din ako sa bahay. Madami, si papa may sakit, si mama may sakit. Pinoproblema ko yung lahat. Bunso ako ako yung nagtrabaho for the kay mama at kay papa, pero hindi ko consider yung sarili ko as breadwinner kasi first of all, hindi ako naging breadwinner, yung kuya ko. Tumutulong lang ako para kala mama. At ginawa ko lahat ng yon para sa kanila, para hindi manira ng tao. Yun lang. Tama na to. Pasensya na QD sa lahat ng nagawa ko. Sorry kung mga ganun yung naging actions ko before. Sorry kung may mga sorry sa lahat. Sorry sa mga QD kung sinabi ko to. Pero wala
isa pang kinakasakit ng loob ko, pag sige lang, okay na. At least nag-sorry ako. Eto na, wala na akong gagawin pa, hindi na ako magpo-post. Focus na lang ako sa family ko. Focus na lang ako sa kung ano pa yung ikaka-improve ng sarili ko. Focus na lang ako sa for the betterment ng sarili ko. Hindi na ako mangangailam sa inyo. I-unfollow ko na kayo. Siguro unfollow ko na kayo. Ika-cut off ko na kayo. Yun lang, yung pwede kong gawin. So, yun. Pasensya kung umabot tayo sa ganito. Pasensya kung nagkasama tayo ng loob. Kasi hindi ko naman to finish lahat eh. Naging okay tayong dalawa, okay tayong lahat. Hindi ko alam ba't umabot sa ganito, pero humihingi ako ng pasensya. Humihingi ako ng tawad. Bukal sa puso ko, humihingi ako ng tawad. Sa lahat ng nagawa ko. Sa lahat ng nakimamehera. Sa lahat ng taong napakat ko, sorry. Pero doesn't mean na nagawa ko yun, hindi na ako pwede mag-grow. Wala. Feel bad lang ako siguro, nagawa ko yun, pero pasensya ko nagawa ko yun. Pero yun nga, hindi ko intention na siraan kayo. Hindi pumasok sa utak ko na siraan ka, Judy. Never pumasok sa utak ko yan. Ngayon punong-puno lang ako kayo nasasabi ko to, pero pasensya ko nasabi ko siya. Sorry. Yun lang, magsasorry lang ako sa'yo. Especially kay Judy. Thank you na din sa lahat ng naitulong mo. Sa lahat ng naitulong mo. Sa lahat ng naibigay mo. Lahat ng mga brands na binigay mo sa akin. Lahat. Salamat. Yun lang. Hindi ko na kasi Salamat. End ko na ba to?